Magandang araw mga bata! Pagkatapos ng aralin na ito, kayo ay inaasahang na ilalahad ang mga pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang sining. Tingnan ang dalawang larawan. Larawan A, larawan B. Ano-ano ang inyong nakita sa larawan A, sa larawan B? May pagbabago bang naganap? Ano ang mga ito? Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, tao at populasyon. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Tao, populasyon, graph. Ang tao ay isang nilalang na may kakayahang mag-isip, makaramdam at makipag-usap. Siya ay may katawan, isip at damdamin na ginagamit upang makisalamuha sa iba at gumawa ng mga desisyon sa buhay. Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar, bansa o rehiyon sa isang takdang panahon. Ang graph ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang mga impormasyon. Ito ay ginagamitan ng simbolo. Barangay masagana, nagkakaisa. Sa isang maliit na bayan na dating tahimik at payapa, naroroon ang barangay masagana. Dito naninirahan si Mang Pedro, isang magsasaka na kilala sa kanyang sipag at pagmamahal sa kanyang taniman ng gulay. Sa bawat umaga, nakikita si Mang Pedro na masigasig na nag-aalaga ng kanyang taniman upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit isang araw, dumating ang mga balitang magkakaroon ng malalaking proyekto sa kanilang bayan. Itatayo ang isang bagong residential subdivision upang magbigay ng mga bahay sa mga pamilyang naghahanap ng mas murang tirahan malapit sa lungsod. Sa simula pa lamang, naroon na ang agam-agam at pangamba sa mga residente kung ano ang magiging epekto sa kanilang pamumuhay. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimula na ang pagtatayo ng mga bagong gusali at bahay sa mga dating taniman at bukirin ni Mang Pedro. Dumami ang mga bagong residente na lumipat sa bayan. At ang dating maluwag na kalsada ay unti-unting nagiging masikip. Nabawasan din ang mga taniman ng gulay ni Mang Pedro upang bigyan daan sa mga bagong tahanan. Napag-alaman ni Mang Pedro sa kanilang barangay ang sumusunod na datos ng kanilang populasyon. Ngunit hindi rin naiwasan ang mga hamon. Dumami ang basura sa mga kalsada at ang dating malinis na ilog ay unti-unting nagkaroon ng polusyon. Upang matugunan ito, nag-organisa ang barangay ng mga volunteer para sa regular na paglilinis ng kapaligiran. Nagtulungan ang mga residente upang mabawasan ang polusyon at maibalik ang kalinisan sa kanilang komunidad. Ano ang pamagat ng kwentong binasa o pinakinggan? Ano ang hanap buhay ni Mang Pedro? Batay sa kwentong binasa o napakinggan, ano-ano ang pagbabagong naganap sa komunidad sa barangay Masagana?
Batay sa datos sa kwentong binasa, narito ang isang graph. Ilan ang bilang ng populasyon noong 2015? Ang sagot ay letrang E. Ano ang napansin nyo sa datos ng bilang ng populasyon? Ang datos ay nagpapakita ng paglaki ng populasyon mula sa taong 1995 hanggang 2015. Nagbabago ba ang isang komunidad? Batay sa inilahad na aralin, ano ang mga pagbabagong naganap sa komunidad? Gawin natin. Gumawa ng isang simpleng graph batay sa datos sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Noong taong 2020, ang bilang na mag-aaral ay 400. Noong taong 2021, ang bilang na mag-aaral ay 450. Taon 2022, bilang na mag-aaral ay 500. At noong taong 2023, ang bilang na mag-aaral ay 550. Gawin natin. Sa tulong ng iyong magulang, ang mga bata ay gagawa ng isang graph ng bilang ng populasyon sa taong 2022 to 2024 sa kanilang lugar mula sa opisina ng punong barangay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!